Tiningnan ni Guo ang kanyang kalaban, pinalobo ang kanyang pisngi at sumigaw, "Ikaw hanggal na Big Bear. Ang pagkikita sa akin ay parang malas sa loob ng 8 buhay." Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at naglabas ng lilang gas na tinatawag na Foul Earth Demonic Worm. Mabilis na lumabas ang dalawang figure mula sa lilang itim na gas. Ibinunyag nila ang kanilang sarili bilang Rage Ghoul Cleave. Idinagdag ni Shaw ang gasolina sa apoy upang gawing mas kawili-wili ang sitwasyon. Medyo kawili-wili, kaya ang espesyal na kakayahan ni Gu Sha ay pansamantalang lumikha ng mga katawan ng mga patay na kasama gamit ang basura. Pinuri ni Gua matapos marinig ang kanyang mga salita, "May kaalaman ka. Ang demon blood ng iba pang 5 giants ay nakaimbak sa aking katawan, na nagpapahintulot sa akin na lumikha ng 2 patay na kasama sa kanilang pinakamalakas na estado ng sabay-sabay. Bagaman maaari lamang itong mapanatili sa oras na kailangan para masunog ang isang incense stick, sapat na ito. Lahat, simulan na nating manghuli ng oso." Pinanood ni Mo Con at Yao Mang ng may kagalakan at kay-abangan. Ang 3 pangit na demonyo na ito ay naglalaro ng marumi. Inaatake ako ng sabay-sabay dahil gusto nila ang bergol. Si Rage ang leader, nagsisimula ng labanan na may napakatensyon na mukha. Inayon niya ang isang malaking palakol patungo kay Shiai. Itinaas din ng White Bear ang kanyang kamao upang tumugon. Ang labanan sa pagitan ng dalawang ito ay isang tipikal na kaso ng mga toro na nag-aaway, kung saan namamatay ang mga lamok. Nabiyak ang arena, pinasabog si Rage palayo. Tanong ni Xiao Ye ng mayabang, "Hindi ka ba kumain ng busog?" Umatake din si Ghoul Cleave ngunit sumigaw ng malakas sa takot na hindi siya mapansin ng mga tao, "Ghoul Extermination Cleave." At ang kabiguan ay dumating sa hanggal na sneak attacker. Nang umiwas si Shiai, ang White Bear ay maginhawang kinagat ang espada ng kalaban, na nagpabigla kay Ghoul Cleave. Ghoul Extermination Cleave ay nakain. Tumalon palayo at balak magtago, hindi pa rin nakalimutan ni Ghoul Cleave na magreklamo, "Ang oso na ito ay masyadong nakakatakot." Si Gua na nasa likod niya ay pinalaki ang kanyang braso at umungol. Ang malaking kamao at matutulis na kuko ay bumagsak na tinawag na Calamity Shattering Skies. Parehong naisip ni na Rage at Ghoul Cleave, sabay na sumigaw, "Patayin mo ito." Pagkatapos, ang isa sa kanila ay nagtuon ng lakas at ginamit ang Void Piercing Rage Tusks habang ang isa naman ay gumamit ng ultimate technique, Extermination Web. Nasiyahan si Shiaba sa tanawin at sinabing, "Sa wakas, medyo nagiging kawili-wili." Nagkaisa ang 3 Great Demon Abyss Giants upang labanan si Xiao Yi. Si Xia Yi ay nakatayo sa ibaba, nakatingin sa kamay na malapit ng bumagsak. Pagkatapos ay naganap ang isang malaking pagsabog, na nagpasabog sa 3 demonyo. Sinunggaban ni Quasi-Shu ang pagkakataon na bumagsak ng malakas sa lupa, ngunit nang tumingin siya, labis siyang nagulat sa pagbabago ni Xia. High-level beast skill, Giant Beast Form. Nakatingin sa Giant Beast sa harap niya, nagmura si Quasi sa ilalim ng kanyang hininga. Nagpa siya na wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang galaw na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang isang malaking martilyo. Ang martilyo na iyon ay ibinagsak ng may earth-shattering force, kasama ang maluwalhating pangalan na God-Slaying Strike. Kuo Diet Den Hat Kich. At nang tumangala si Biyuno, perpekto. Kalahati ng kanyang katawan ang nakagat. Si Guzan ay tumalon din mula sa likod ni Xiao Yi, balak isugal ang lahat. Gayunpaman, lumingon din si Ziyang Bai at ibinuka ang kanyang bibig ng malawak. Siyam. Pangalawa ay nawalan ng kanyang torso. Kung tungkol naman sa pinuno, si Quasi-Shu, tumakas siya bago ang malaking paa na may sigaw ng takot, "Iligtas niyo ako." Gaano man kahirap tumakbo, tinamaan pa rin siya ng sipa na nagpawatek-watek sa kanya. Hindi napigilan ni Yao Ju ang sarili na sumigaw, sa pagsisisi sa pagkawala ng kanyang talento, Quasi-Xia. Parehong galit si Mo Con at nagmura kay Yi Piang. Nakita ito, pumalakpak si Yi Piang ng may kagalakan. Thumbs up para kay Shiai. Tapusin ang mga demonyo at halimaw na ito. Lumingon si Shiai at sumagot, "Masyado akong pinupuri ni Master." Ang lumaban para sa Master ay 3 buhay ng good fortune para kay Xiao Yi. Inihayag ni Xia ng may kagalakan, Round 2. Gusto ko pang purihin ng Master na mananalo si Xiao Yi.
Gayunpaman, pagkatapos ay nagsalita siya ng may lason, Wuji sect at Mayuan. Lahat kayo sa Mayuan, nagsisimula na akong madismaya sa inyo. Gusto ko kayong patayin lahat ngayon. Hindi mapigilan ni Yipyang ang pagkabalisa nang marinig ang mga salitang. Ito, sige, sabi ni Yipyang, hindi ako nambubuli sa mahina. Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Round 3. Ibababa ang difficulty ng laro. Magpapadala ako ng isang disipulo na nagsasanay pa lang. Si Mo-an, na may self-proclaimed na tumpak na intel, ay sinabi, mga disipulo ng Wuji sect, ang mga babaeng iyon na orihinal na mula sa Eternal Sword sect, ang pinakamalakas ay nasa spirit realm lang. Sumali lang sila sa Wuji sect sa loob ng kalahating taon. Ang pagpunta rito ay tiyak na kamatayan. Pagkatapos ay nagsalita si Yao Ju ng may galit, ang pagmamaliit sa Makon ay tiyak na may kapalit. Pinatunog muli ni Yipyang ang kanyang mga daliri. Lumitaw ang magical girl Susha na may hawak na walis, nakatingin sa paligid ng blanco ang ekspresyon. Sinabi ni Susha, naglilinis ako sa sekta. Bakit ako tinawag ng master dito? Tanong ni Yipyang, sabihin mo muna sa guro mo, ano sa tingin mo ang bagong hitsura ng magical girl na pinili ko para sa iyo? Buong katapatan na ibinahagi ni Susha ang kanyang mga iniisip, ayos lang. Napakasimple, higit sa lahat, kung ang pagsusuot nito ay magpapasaya sa master, kung gayon, maganda. Ipinaliwanag ni Yipyang sa kanyang maliit na disipulo, ang dahilan kung bakit kita tinawag dito sa pagkakataong ito ay matagal ka nang naglilinang, oras na para sa ilang practical combat. Lumaban ng maayos sa labanan na ito. Kung manalo ka, gagantimpalaan ka ng iyong guro. Agad na sumagot si Susha ng may matinding kagalakan, talaga. Kung manalo ako, papakasalan ba ako ng master agad? Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita ng walang kabuluhan, hindi masyadong matalino ang utak ko. Marami akong nababasang libro tungkol sa pagpapanatili ng relasyon sa pagitan ng mga biyenan at manugang kamakailan, ngunit makakalimutan ko sila sa isang iglap. Sana makapagpakasal tayo habang naaalala ko pa ang mga bagay na ito upang mapanatili ang paunang katatagan sa ating kasal. Napasabi na lang si Yipyang nang walang magawa, pumunta ka muna sa arena. Ipakita mo ang ilan sa mga resulta ng iyong espesyal na magical girl training. Nagtanong muli si Susha, hindi ba't nagbibigay ng loving hug ang mga normal na mag-asawa para sa paghihikayat bago ang isang labanan? Pwede ba akong bigyan ng yakap ni Master? Humakbang si Yipyang ng may madilim na mukha. Ang labanan na ito ay akin. Si Mo-an ay may kumpiyansa sa kanyang puso, walang sino man ang mas mahusay kaysa sa kanya. Kapag si number 2 na ang lalaban, tiyak na mananalo si Yao Mang. Ang kalaban ay ang pinakamahina lamang na martial realm. Bukod pa rito, ang lason ni Yao Mang ay espesyal na idinisenyo upang saktan ang mga tao. Tiyak na mamamatay ang isang cleanang servant. Pagpasok pa lang niya sa arena, hinayaan niyang maglabas ng lason ang kanyang parang medusa na buhok na ahas, na nagsisil sa Sea of Poisonous Mist. Si Susha ay umiikot na parang baliw sa kanyang walis, ginagamit ang hangin na nilikha nito upang palayasin ang makamandag na usok. Sumigaw siya, sige, ahas na demonyo. Ako naman, nakita ito, pinagpapawisan si Yao Mang, nagtataka kung paano naging napakalakas ng fire control ng dalagang ito. Napakabilis. 1 toneladang fireballs ang lumitaw sa kalangitan. Multi-fireball jutsu. Si Yao Mang ay labis na natakot. Sumigaw siya, oh my god. Hinaway ni Susha ang kanyang walis at sumigaw, boom. At pagkatapos, nagsimulang umulan ang lahat ng fireballs na ito. Si Yao Mang ay nagmamadaling umiiwas sa mga fireballs na iyon na parang baliw. Si Mo-an, na hindi man lang lumalaban, ay nagpapalabas lang ng malakas na boses sa gilid. Ang maliit na babae na iyon ay talagang baliw. Kinakalkula ang lahat ng perpekto, ginagamit ang apoy upang ganap na harangan ang mga galaw niya. Sumingit si Yipyang ng casual na parang insulto, seryoso, tanga ba? Kayo, ito ay si Susha Dashi lang na gumagaya sa isang tao. Masayang pinuli ni Shiaba, si Susha ay talagang tulad ng sinasabi ng mga legend. Ganap na perpekto magical girl para sa pag-iwas sa mga super targeted attacks. Nakatayo na nakabuka ang mga braso, sinabi ni Susha, gagawa ako ng isang magic spell na hindi nangangailangan ng accuracy. Agad pagkatapos, isang bugzo ng mahika ang humabol kay Yao Mang hanggang sa halos mahulog ang kanyang pantalon.
Blazing Explosion Protection. Ngunit paano siya makakatakas? Nakulong pa rin siya sa nagniningas na ipu-ipu. Ang mga demonyo na ahas sa ibaba ay sumugod na sumisigaw, Lord Yao Mang. Biglang, isang tentacle ang lumipad palabas. Dalawang demonyo na ahas ang namatay. Galit na galit si Shaw at nagbanta, sino man ang lumabag sa mga patakaran ng laro ng master ay parurusahan ni Shaw. Si Yao ay lubhang nabigo na ngunit takot pa rin. Hinay pa ng buhok ni Ipyang sa hangin habang idinedeklara niya, dahil natalo si Maya ng 3 round ng sunod-sunod, kailangan lang nilang umupo sa golden bench. Binalaan ni Ipyang ang mayuan ng may madilim na mukha, mayroon na lang isang huling pagkakataon na natitira. Sa sandaling ito, nautal yuto si Susha, nakakatakot. Master, nanalo ako, dapat ba nating pag-usapan ang kasal? Hindi na kailangan ng mga betrothal gifts, mag-usap lang tayo. Walang magawa na pinitik ang daliri ni Ipyang. Pagkatapos ay sinabi niya, bumalik ka na nagpaiwan kay Susha na natulala. Lumipad si Shaw sa hangin na may nakakatakot na anyo, sumisigaw, ang huling laban. Pagsira sa Demon Abyss, nagsisimula na ang countdown. Humakbang si Yao na may walang hanggang kumpiyansa, nandito ako, walang sino man ang makakasira sa Demon Abyss. Sinimulan din ni Maya na magpabati ng may pagmamalaki, pakiusap, Your Highness, bigyan ng liwanag ang mga walang alam na tao na ito sa tunay na kapangyarihan ng isang country-destroying level. Tiningnan ni Yao Shu si Ipyang at ngumisi, pagkatapos magsalita ng napakaraming taon, hindi ko na matandaan kung gaano karaming bansa ng tao ang nasira ko, gaano karaming takot na mukha ang nakita ko. Tao, nangangahas ka bang labanan ako ng isa-isa? Hindi siya nagpatalo at gumawa ng parehong pose, sinabing, mula nang dumating ako sa mundong ito, walang sino man ang naging seryosong kalaban ko. Isang country-destroying level demon. Mukhang interesante. Sinimanggutan lang ni Yama ang kanyang mukha at naisip, mangarap ka. Kung hindi ako natakot sa iyo dahil sa pagiging demonyo na nagdadala ng patayan sa Demon Abyss, inatake na kita matagal na. Ang labanan na ito ay magpapadala sa iyo sa absolute hell. Humakbang si Ipyang ng mayabang na may mga salita ng isang malakas na tao, sana ay huwag kang bumaigo sa akin. Si Shia ba ay nasabik na. Malapit nang kumilos si Master. Labis na nasasabik si Shaw. Unang umatake si Yao ng isang suntok na tinawag na Overlord Fist that destroys armies, ngunit itinaas lang ni Ipyang ang isang kamay upang harangan ang atake. Mabilis na lumapit ang suntok kay Ipyang at kailangan mo lang ibalik ang pabor sa isang napakakol na counter-attack. Nagsimulang magpalabas ng kanyang buhok ang Demon Lord na parang, okay, napakagaling. Ang full true force attack mo ay talagang nagpatinag sa akin. Worth it na seryosohin ka. Nine-headed he spy sounds. Biglang, isang bilyong ahas ang sumugod sa kinaroroonan ni Yip. Hinaranggan niya ito sa isang kamay at sumigaw, hindi sapat na malakas. Mas malakas. Ang mga mata ni Ipyang ay kumislap na may bakas ng sadism, humihingi ng kaunting dagdag na lakas. Ang Demon Lord ay naging kasing ligaw, umuungal, maglaho. Nagbabanggaan sila ng napakalakas kaya't nanginginig ang buong demonic abyss. Isang maliit na bundok ang nawasak salamat sa energy. Outburst ni Yip. Pagkatapos, boom. 3 figure ang tumalon mula sa likod ng mga guho. Si Ngokon sa kanyang itim na balabal at si Xiao Yipyang ay nakatayo sa isang bato. Nakaluklok ang mga kamay sa likod, nang iinis, iyan lang ba ang kaya mo para sa isang atake? Nagbigay siya ng isang seryosong suntok at nagtanong, mayroon ka bang anumang bagay na magbibigay sa akin ng tunay na kilig? Ang suntok na iyon ay nagpabuga ng dugo kay Demon Lord na parang wala nang bukas. Ito ay bumagsak, sumisira sa mga bato at gumawa ng isang malaking pagsabog sa pagtama. Pag-uusapan ang dramatikong pagpasok sa reverse, lumutang si Ipyang sa ere, humihiling, ruler of the demonic abyss, patunayan mong karapat-dapat ka paring labanan. Si Shia ba, na inabandona ang pagkasabik para sa pagiging seryoso, ay sumigaw, kung hindi makalaro ng sapat ang master, magagalit siya. Ang Demon Lord, na nakaupo pa rin sa lupa, ay hindi natuto. Walang hiya, karapat-dapat na tao, kung talagang gusto mong mamatay. Inilabas niya ang kanyang madilim na kapangyarihan, sumisigaw, susundin ka ng Lord na ito. Ang mga tentacle na iyon sa ulo ng Demon Lord ay umatake. World-ending Thunder Snakes.
Ang buong katawan ni Yip ay nagliyab sa gintong liwanag at hinarap niya ang mga tentacles ng Demon Lord na parang boss. Ang atake ay bumagsak sa gintong liwanag na nilikha niya, sinisira ang lahat sa paligid nila. Maging si Shiaba ay nagulat sa tanawin. Ang atake na iyon ay sumira ng napakaraming kontinente sa demonic abyss. Si Yip Yang ay nakatayo doon, ganap na walang pinsala, casual na nagtanong, akala mo ba ang ganoong mahinang atake ay makakasakit sa akin? Magpakatoto ka, sumigaw siya, napakabiro. Kasabay nito, inaktibo niya ang Elementary Ancient Martial Artist Lion's Roar level 100 meters. Isang leon ang lumitaw at hinarap ang mga tentacles. Ang mga tentacles na iyon ay mabilis na naapektuhan ng roar.